Lahat tayo may mga bagay na pinakaaasam. Dito kami ngayon sa Western Australia. Bagong karanasan, mga bagay na nais matikman, Chicken, hindi pork. takot na dapat harapin, Kaya pa, kaya. at mga lugar na nais tuklasin. Ngayong gabi, samahan niyo kami sa isang paglalakbay. Paglalakbay para lalong makilala ang sarili, para lalong makilala ang mundo, at pahalagahan ito. Mahigit 20 taon na akong umaakyat ng bundok. Pero ito na marahil ang pinakamahirap na aking naabot. Matagal ko ng pangarap ang akyatin ang Mount Kinabalu sa isla ng Borneo sa Malaysia. Isa sa pinakamataas na bundok sa buong Southeast Asia. Akala ko sapat na ang 20 taon kong karanasan sa mga bundok. Pero ibang klase pala ang bundok na ito. So, andito na tayo sa jump-off point ng Mount Kinabalu. 4,000 plus meters itong Mount Kinabalu, one of the highest mountains in Southeast Asia. Pero ang ginawa nila, up to 1,800 meters, pwede nang maabot ng sasakyan. Kaya technically, ang aakyatin lang natin ay 2,200 meters. Medyo mahaba pa rin yon. So good luck to us. 2 araw natin aakyatin to, ang bundok na to. We here 1,800. 1,800. We climb until Pendant Hut. It's a 2,300 meters something. So we have to be there before 4 o'clock. Yeah, because 4 o'clock is the last briefing. It's already 9 o'clock. Yeah. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 hours. We target, but don't rush. Just take your time. We can do that, Hopefully. hopefully. Alas 9 ng umaga nagsimula ang aming lakbay. Mahigit 4,000 meters o 13,000 feet ang bundok na aming aakyatin. Maghanda na raw kami sa daang Matarik. Sa simula, patag pa ang daan, kaya madali akong nalibang sa ganda ng kagubatan. Bilang isang UNESCO World Heritage Site, seryoso ang Malaysia sa pagpapanatili ng kalikasan ng Mount Kinabalu. Itong Mount Kinabalu, napakayaman ng kanyang kalikasan. Yung flora at fauna niya napakayaman. Ang dahilan dito, may iba-iba kasing temperature doon sa bundok. Dito sa kinalalagyan natin ngayon, it's a tropical rainforest. So nakikita nyo, ang daming fog, laging umuulan dito, laging moist. Kaya iba yung flora and fauna dito. Pagdating naman natin dun sa may bandang summit, laging may snow. Minsan it's almost freezing. Kaya ganun kayaman dahil iba-iba yung climate dito sa Mount Kinabalu. At tunay ngang nakamamangha ang mga kakaibang hayop at halaman sa lugar na ito. Talagang dito sa parting ito, mararamdaman mo talaga at makikita mo kung gaano kayaman yung kalikasan dito sa Mount Kinabalu. Kung naririnig ninyo, ibon yan eh. Ibon, insekto, ganun karami yung mga iba't ibang klase ng hayop dito. This is a rainforest. Tignan nyo itong punong to. Kakaiba oh. Sa malayuan, akala mo parang black and white siya. Pero pag nilapitan mo, actually, it's some kind of mushroom. Parang nakadikit yung mga kabute, mga mushroom dun sa puno. Ganda. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang tunay na kalbaryo. Hagdan-hagdang daan ang sumalubong sa amin.
para mas mapadali yung pag-akyat ng mga turista tsaka ng mga mountaineers. Nilagyan nila ng hagdanan yung trail papunta ng summit. Pero sa experience ko, minsan mas nakakapagod yung umakyat ng hagdan kesa yung natural na lupa yung inakyatan mo. 6 na kilometrong lakaran lamang daw ang gagawin namin ngayong araw. Pero kung ganito naman katarik ang daan, baka abutin kami ng 6 o 7 oras sa paglalakad. Alright. Okay, so nakaka-1 kilometro pa lang tayo. 6 kilometers ang kailangan nating gawin ngayon. 1 kilometer pa lang tayo. We have to do the whole trek for 6 hours. 45 minutes pa lang tayo, nakaka-1 kilometro na tayo. So far, so good. Mukhang makukuha natin yung target natin na 6 hours bago makarating dun sa pagtutulugan natin. Ang problema ay mukhang walang katapusang hagdanan na naman ito. Okay. Maya-maya, ilang trabahador sa bundok ang aming nakasabay. Mabigat ang backpack na aking dala, pero wala itong binatbat sa bigat na kanilang pasan. So, mukhang yung mga locals dito, ang lakad nila parang pa-zigzag ng ganyan. Ang problema kasi sa mga bundok na pahagdan na ganyan, masyadong mabilis yung ascent mo. So, hindi ka nakaka-catch up yung puso. So, ang ginagawa nila parang pa-zigzag para nabe-break mo yung masyadong matarik. Subukan natin yan. Zigzag. Zigzag. Sa simula, epektibo ang kanilang estilo ng pag-akyat. Pero habang tumatagal at tumatarik ang daan, naghahabol na ako ng hininga. Ang problema, habang pataas ng pataas, palamig din ng palamig ang klima. Okay, thanks. Dagdagan pa ng ulan na lalong nagpahirap sa daan. Andito na tayo sa stage 7. I think stage 9 pa ata tayo I think may 2 stages pa ata before tayo magpahinga. Medyo malamig na ngayon dito. So, magsusot na ako ng panlamig. Kasi baka matarik na Matarik at saka malamig na dito Hindi pwedeng magpahinga ng matagal, hindi raw kami pwedeng abutan ng dilim. Makalipas ang 6 na oras, sumilip sa kalayuan ang tuktok ng bundok. Kahit papano, nabuhayan kami ng loob. Okay, so lumilitaw na yung tuktok ng Mount Kinabalu from where we are. Nasa 4.5 kilometers na tayo. 1.5 kilometers na lang. Mararating na natin yun. Kung nakikita ninyo yung kulay puti na parang tirahan, doon tayo magpapalipas ng gabi.
Sana umabot tayo doon bago mag alas 4 or alas 5. Pagod na ako. Ramdam kong numinipis na ang hangin nung mga oras na iyon. Sinabihan akong magdahan-dahan sa paglalakad dahil delikado kapag napuwersa ang puso. Pero dahil may hinahabol kaming oras, nagpumilit ako sa paglalakad. Last kilometer na lang. 1 kilometro na lang. At kailangan paspas kasi we have to be there before 4:30. 3:30 na. 3:40 na. Oh my gosh. Kaya natin to. Let's go. Pero sa aming huling kilometro, 24, 25. biglang nagsikip ang aking dibdib. 29, 30. Pahinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masakit man ang dibdib, pinilit naming ituloy ang pag-akyat. Yeah! Fight! Fight! Sige, kaya natin to. Mag-aalas 5 na nang marating namin ang base camp ng Mount Kinabalu, ang Laban Rata. Umabot kami sa cut-off. Pero naghahabol na ako ng hininga. Sa base camp kami nagpalipas ng gabi. Pero halos di rin kami nakapagpahinga dahil alas 2 ng madaling araw, ginising na ang lahat. Ang oras ay 2:48 in the morning. Ang mission natin ay makarating sa summit before 6 or 6:30. Sobra daw lamig, almost freezing. So naka 4 layers of clothing ako. Meron akong thermals, may jacket, may fleece, tapos meron pa akong windbreaker. Tapos, sobrang patong-patong na gloves at saka bonnet. Good luck. Let's go. Ang tradition dito is talagang inaabangan yung sunrise. Kailangan nasa summit ka before the sunrise. So, nakikita ninyo ang haba ng pila. We have to wait for the last person para doon tayo sisingit. Okay, ito na tayo. Okay. Ready ka na, Jean? Okay, let's go. Kung mahirap ang maglakad sa gubat, di hamak na mas peligroso ang umakyat sa mga bato, lalo pang nagpahirap ang dilim sa buong paligid. Ang mahirap kapag umakyat ng nasa high altitude na. Manipis na yung hangin, so mahirap kumuha ng air. Tapos pataas pa siya, paakyat pa, tapos sobra panlamig. So sobrang effort yung pag-akyat. Nung una, kaya pa ng aking katawan ang matarik na daanan. Pero makalipas ang ilang minuto, nangyari ang kinatatakutan ng maraming mountaineer. Sakit ng ulo ko. Kanina po masakit ang ulo ko, nakadalawa na akong paracetamol. Sakit ng ulo ko. Sa ano kaya to? Altitude? Ganun. Ang pagsakit ng ulo ang unang sintomas ng altitude sickness, isang kondisyon kung saan kinukulang ng oxygen ng katawan. Oh, hido ako. At
Maya-maya pa, unti-unti na akong nanghina. Yung puso ko eh. Hindi makahinga. Sakit ng ulo ko. Ay na. Pahinga. Dali. Ayoko na. Ayoko na. Game. Kaya. Fight. Game. Andiyan na yung mga Indian. Halika na. Game sa Jin! Huwag kang bibitaw sa tali, ma'am. Wala na akong lakas eh. Saan ba tatapak? Hatakin mo sa kamay, ma'am. Sa kamay ka magkukuha ng lakas niyan. Kahit pa paano na lang. Go, ma'am! Game, Jean! Sa kabila ng pagod, hilo at sakit ng ulo, Una ka! pinilit kong maglakad. Mabuti na lang may tali na pwedeng hawakan at pagkunan ng puwersa. I'm tired. Yeah, just alright. Come on, Kara! How do I climb up from here? Go in the left. Ayoko na. Pahinga, please. Come on, Kara! We gotta do this! Come on. Rob, sorry. It's okay. Yes. Makalipas ang ilang oras, narating namin ang summit checkpoint ng Mount Kinabalu. Ito na yung checkpoint. Thank you. So, ito na yung checkpoint. Kailangan makarating ka dito before 5:30. It's 4:56. So, at least na-meet natin yung cut-off. Pero pagod na talaga. Hindi ka lang umabot ako sa summit. Tako kanta budulan. Pagkatapos ng checkpoint, lalo pang naging mahirap ang daan. Wala nang ugat, puno o halaman. Wala nang halos kakapitan, kundi puro bato na lang. Pahinga lang, please. Layo pa. Layo pa rin. Alas 5:30, unti-unting gumapang ang liwanag sa kalangitan. Panandalian naming nakalimutan ng pagod at natigilan na mangha sa ganda ng umaga. At nang tuluyan ng manaig ang liwanag sa dilim, saka namin nasaksihan ang kakaibang ganda ng bundok na ito. Animoy, napadpad ka sa ibang mundo. Mahigit 10,000 taong pinanday ang mga bato ng Mount Kinabalu, panahon pa ng Ice Age nang ito'y mabuo. Dahil walang tumutubong halaman sa lugar, sagradong lugar ng mga patay kung ito'y bansagan.
Habang pataas ng pataas, panipis din ng panipis ang supply ng oxygen. At nang marating namin ang higit 3,000 meters, hirap na akong huminga at mabilis na ang tibok ng aking puso. Tanaw ko na ang tuktok, pero halos di ko na maihakbang ang aking mga paa sa sobrang panghihina. Tuluyan na akong tinamaan ng altitude sickness. I'm going to die. Dahan-dahan. I can't breathe anymore. Isang kilometro na lang ang kailangan kong lakarin para maabot ang tuktok. Inakay na ako ng aming Malaysian guide at pinilit akong maglakad kahit bumibigay na ang aking katawan. One step at a time, Jahirins. Yeah. Okay. Kung nakikita niyo yung nasa tuktok, yan na yung summit. Nakakabaliw. Masakit na yung paa ko. Naninigas na siya. Tapos sobrang damig. Yung puso ko, ganun-ganun. Wala, utak na lang yung pinagagana dito eh. Kaya natin to. Hey Rin, how many meters more? 150. 150 meters. Okay. Okay, let's go. Kahit papano, nabuhayan ako ng loob nang makita kong abot tanaw na ang tuktok. Pero para maabot ang summit, kailangan ko pang dumaan sa malalaking bato. Kumapit sa tali o halos gumapang na paakyat. Dahan-dahan, mahalaga ang bawat hakbang. Hanggang sa marating ko ang tuktok na inaasam. Jakara! We did it! Yeah, you made it. So, doon po kita ha. Noong mga oras na iyon, walang ibang pumasok sa aking isip kundi, salamat, Panginoon. Kahit ano, walang pumapasok. Grabe, parang feeling ko mamamatay na ako eh. Yung puso ko parang kahit na ganun ka, parang naninikip. Ang hirap, hirap. Rin, thank you. Thank you, Rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Maya-maya pa, dumating na rin ang aking eyewitness team. Ay, be.
Bakit nga ba tayo umaakyat ng bundok? Sa simula, maaaring pagsubok at tagumpay lamang ang ating habol. Pero oras na marating mo ang tuktok, maiisip mo, hindi sa iyo umiikot ang mundo. Isa ka lamang maliit na bahagi ng malawak na daigdig. Nilikha ng Panginoon, pinatatag ng maraming pagkakataon. Group hug, group hug, group hug, group hug! At tulad ng anumang pagsubok sa buhay, gaano man katayog ang iyong tagumpay, huwag kang magpakataas, bagkus magpakumbaba, dahil lahat tayo nakatapak pa rin sa lupa. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.